Maging si Moyi daw ay halatang naguguluhan sa nangyari at inaming hanggang ngayon ay hindi pa rin nila lubos na nauunawaan kung bakit ganoon ang mga pangyayari. Pagkatapos ay idinagdag niya na may bili ng sugo ng Star Cloud Sect, kailangan daw ni Ming na maabot ang antas ng martial god sa loob ng 1 taon. Saka pa lamang daw magkakaroon ng pagkakataon si Ming na makaharap ang anak ng pinuno ng Star Cloud Sect at doon pa lamang mapagpapasyahan kung talagang ang kukunin siya bilang manugang. Nanlamig ang ngiti ni Ming nang marinig ito at hindi niya talaga moari kung ano ang tumatakbo sa isip ng kabilang panig. Hindi sila magkakilala at ni hindi pa nagkikita kailanman at bukod pa roon ay magkaibang malalaking mundo ang kanilang tinitirhan, kaya litong-lito siya kung bakit siya ang napili, tila isang malaking palaisipan na walang malinaw na sagot. Napansin ni Moyi daw ang reaksyon ni Ming at hindi niya napigil ang magtanong kung bakit tila hindi ito masaya dahil para sa kanya. Ang sinumang makarinig ng ganoong alok ay dapat na nagdiriwang. Mabilis na sinulyapan ni Ming si Moyi daw at malamig na tinanong kung dapat ba siyang matuwa. Hindi nagpatinag si Moyi daw at ipinaliwanag na kung alam lamang daw ni Ming kung gaano kalakas ang Star Cloud Sect ay tiyak na mag-iiba ang kanyang pananaw. Ang maging manugang ng pinuno ay nangangahulugan ng walang katapusang resources para sa pagsasanay, at hindi pa roon nagtatapos dahil posible raw sa hinaharap na maging isa siya sa mga pangunahing elder ng sekta. Mga elder na bawat isa ay may kontrol sa ilang malalaking mundo. Ngunit hindi man lang natinag si Ming sa mga sinabing yon. Sa kaloob-looban niya ay alam niyang mayroon siyang ibang pagkakakilanlan bilang Crown Prince ng Human Emperor, isang titulong mas matimbang at mas dakila kaysa sa pagiging manugang lamang ng isang sekta gaano man ito kalakas. Bukod pa roon may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa buong bagay na ito. Masyadong kakaiba at hindi natural ang lahat, at ang ideya na ipares siya sa isang babaeng hindi pa niya nakita kailanman na wala siyang kaalam-alam sa hitsura o personalidad nito ay isang bagay na hindi niya kailanman magugustuhan. Walang interes si Ming sa ganoong klase ng relasyon, kaya mahinahon lamang niyang sinabi na 1 taon pa naman yun at napakaaga pa para pag-usapan, maaari naman daw itong pag-usapan kapag dumating na ang tamang panahon. Tumawa si Moyi daw bilang tugon at sinabing ang mahalaga ay itanim ni Ming sa kanyang isipan na kailangan niyang maabot ang antas ng martial god sa loob ng itinakdang panahon. Mayroon pa raw ipinangako ang pinuno ng Seven Kills Hall. Kung magagawa ito ni Ming sa loob ng 1 taon, may naghihintay daw na malaking oportunidad para sa kanya. Pagkatapos ng mga salitang yun ay nagpaalam na si Moyi daw at umalis, ngunit si Guo Tai daw ay hindi sumama sa kanya at nanatili sa kinauupuan. Nakangiting tiningnan si Ming na may kasabikan sa kanyang mga mata nang sabihin niyang hindi ba niya nasabi na isa itong magandang balita. Hindi diretsahang sumagot si Ming at sa halip ay sinabi na kung nag-abala pa ang isang iginagalang na tulad ni Guo Tai daw na personal na pumunta, tiyak na may mahalaga itong sasabihin, kaya hiniling niyang sabihin na lamang nito ng direkta ang layunin. Tumango si Guo Tai daw at pinuri si Ming sa pagiging prangka sa kadirekta nang sinabi na siya ay nasa 8 pwesto ng martial god list at matalik na kaibigan ni Han Jiuyin na nasa 3 pwesto naman. Hindi na raw kailangan pang banggitin na may anak si Han Jiuyin, si Han Shan na nasa 16 na pwesto ng martial saint list. Nang marinig ni Ming ang pangalan ay bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at hindi niya napigil ang banggitin ang pagkakaalam niyang ang ina ni Han Shan ay may mataas na posisyon sa Star Cloud Sect. Ngumisi si Guo Tai daw at kinumpirma ang hinala ni Ming. Ang ina ni Han Shan ay may malaking impluwensya sa loob ng Star Cloud Sect, at ang totoo, ang pagpunta niya dito ay utos mismo ng ginang. Ang kahilingan nito ay simple lang, ay gusto raw nitong tanggapin ni Ming ang hamon ng kanyang anak na si Han Shan. Sa puntong yun ay agad na naunawaan ni Ming kung ano ang tunay na pakay nila, kaya malamig niyang sinabi na ang gusto talaga nilang mangyari ay ang sinasadya niyang magpatalo kay Han Shan at basta na lamang ibigay ang kanyang pwesto bilang 11 ng martial saint list. Agad na umiling si Guo Tai daw at sinabing hindi naman daw ito magiging walang kapalit, may inihanda raw malaking regalo ang ina ni Han Shan para kay Ming bilang kabayaran. Doon ay mas naging seryoso si Ming at direkta niyang sinabi na ang sinasabi nitong arranged marriage ay may kinalaman din sa ina ni Han Shan. Hindi na itinanggi ni Guo Tai daw at sinabing totoo nga yun, dahil kung hindi dahil sa impluwensya ng ginang, paano malalaman ng anak ng pinuno ng Star Cloud Sect ang tungkol sa isang tulad ni Ming? Seryoso niyang idinagdag na ito ay isang napakabihirang pagkakataon at isang malaking pagkakamali kung ito ay palalampasin lamang. Ngunit si Ming ay hindi kailanman naniwala sa mga bagay na nahuhulog na lamang mula sa langit ng walang kapalit, kaya malamig niyang sinabi na wala siyang interes na maging manugang.
At tungkol naman sa hamon ni Han Shan kung may kakayahan ito ay maaari itong lumapit at makipaglaban, pagkatapos ay mariin niyang sinabing hindi na niya kailangan pang magpatuloy sa pakikipag-usap at tumalikod na siya. Hindi makapaniwala si Guo Taidao sa narinig at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na tatanggihan lamang ni Ming ang lahat, maging ang pagiging manugang ng pinuno ng Star Cloud Sect o ang autoridad ng ina ni Han Shan, at para sa kanya napakalaking insulto ang pagkakatanggol na ito lalo na't personal siyang nag-abala. Nang makitang hindi gumana ang banayad na paraan ay sinubukan niyang gumamit ng pananakot at nagbabala kay Ming na mag-isip-isip dahil ang pagkakaroon ng kalaban tulad ng Star Cloud Sect ay hindi haantong sa magandang kahihinatnan. Ngunit lalo lamang itong nagpataas ng galit ni Ming, at mariin niyang sinabi na kung maglalakas loob si Guo Taidao na takutin siya ay kaya niya itong patayin ngayon din. Matalim ang tingin ni Ming at nag-uumapaw ang malamig na intensyong pumatay mula sa kanyang katawan. At kasabay nito ay lumabas ang ulo ni Xiao Hua mula sa kanyang bag, ang maliit na God-devouring cat ay matamang nakatitig kay Guo Taidao, ang itim na mga mata ay naglilibot sa katawan nito na parabang naghahanap ng pinakamasarap na parte. Sa sandaling lumitaw si Xiao Hua ay biglang nangilabot si Guo Taidao. Noong puksain ng Heavenly Dao Sect ang devouring parasite ay naroon din siya, at naalala niyang may isang batik-batik na pusa na lumitaw noon, ito na nga ba yun? Bagaman iba ang itsura ni Ming noon dahil sa pagtatago ng anyo, ang God-devouring cat ay hindi nagbago kaya agad niya itong nakilala. Alam niyang wala siyang laban kaya pilit na lamang siyang nagmatapang at sinabing magkikita rin silang muli sa kalumabas ng silid na puno ng galit. Samantala sa isang panuluyan sa loob ng Martial God Valley, isang dalagang may puting belo ang tahimik na nagmamasid sa pamamagitan ng isang bolang kristal. Ang eksena sa loob ay ang buong pag-uusap ni Ming at Guo Taidao na kumpleto sa larawan at tunog. Ang dalaga ay may nakatagong mukha ngunit ang kanyang tindig ay ubod ng ganda at may natural na pang-akit na tila mahirap labanan. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang babaeng may magarang kasuotan na ang hitsura ay napakaganda at may pambihirang tindig. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay malalim at tila isang bihasang master. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay isang lingkod lamang ng dalagang may belo. Nang makita ng dalaga kung paano tinakat ni Ming si Guo Taidao ay hindi niya napigilan ang matawa at pansamantalang nasiyahan at sinabing mayroon palang tapang ang taong ito. Ang babaeng tinawag na Yunyi ay naguguluhan at hindi niya maintindihan kung bakit nag-abala pa ang kanyang master na pumunta sa napakalayong lugar. Ang Tianyuan ay isa lamang maliit na kontinente at napakahirap makahanap doon ng tunay na henyo, kaya bakit kailangan pang pag-aksayahan ito ng panahon? Pinahid ng dalaga ang kristal at naglaho ang mga imahe. Saka nakangiti niyang sinabi na ang kanyang tiya mismo ang nagrekomenda ng taong ito kaya natural lamang na siya ay maging mausisa. Matagal na niyang napansin na ang tiyahin niyang ito ay hindi kailanman nagpakita ng interes sa kanya kaya ang biglaang pagbibigay ng rekomendasyon ay talagang kakaiba. Tumango si Yunyi at sumang-ayon na medyo kakaiba nga ito, ngunit alam naman daw ng lahat na napakataas ng pamantayan ng kanyang master at tiyak na hindi ito magkakagusto sa isang tulad ni Ming. Kaya ang ginawa ng seventh aunt ay tila walang kabuluhan. Ngunit hindi yun ang pananaw ng dalaga. Alam niyang ang kanyang tiya ay hindi kailanman gumagawa ng bagay na walang dahilan at tiyak na mayroon itong mas malalim na pakay. Napaisip si Yunyi at nagtanong kung posible kayang gaya ng sinabi ni Guo Taidao na ang ginagawa ng seventh aunt ay para lamang kay Han Shan. Ngunit mabilis na umiling ang dalaga dahil malinaw sa kanya na may iba pang dahilan at hindi yun maaaring para lamang kay Han Shan. Nagpatuloy si Yunyi sa pagsusuri, sa normal na sitwasyon. Bagaman hindi malapit ang seventh aunt sa kanyang master ay wala naman silang alitan, kaya hindi nito gugustuhing mapahamak ang kanyang master. Ngunit kung para daw ito sa kabutihan ng dalaga, hindi rin niya makita kung saang banda ito makabubuti. Mariing sinabi ng dalaga na parehong mali ang dalawang yun at pagkatapos ay tumahimik siya at nag-isip ng malalim. Maya-maya ay bahagyang nang inig ang kanyang katawan at biglang nagtanong tungkol sa anak ng seventh aunt, ang kanyang pinsang si Chingan. Tama ba na 17 taong gulang na ito ngayon? Naguluhan si Yunyi kung bakit biglang binanggit ang pangalan ni Chingan at hindi niya makita ang koneksyon. Ipinunto ng dalaga na 79 na taon na ang nakalipas mula noong huling marriage alliance at sa susunod na taon ay isa na namang marriage alliance ang magaganap. Biglang namutla si Yunyi nang maunawaan ang lahat. Ito pala ang pakay ng seventh aunt. Ang mapipili para sa marriage alliance ay dapat ang pinakamaganda, may pinakamataas na talento,
at may pinakamataas na posisyon sa loob ng Star Cloud sect, at sa kasalukuyang sitwasyon ang kanyang master ang tanging kwalipikado. Ngunit sinabi ng dalaga na mayroon ding magandang talento ang kanyang pinsang si Chingan, maganda ito, mataas din ang posisyon, at kung siya ay hindi magiging angkop na kandidato tiyak na si Chingan ang susunod na mapipili. Nanlaki ang mga mata ni Yunyi nang maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang master, kapag si Chingan ang naikasal sa Divine Race, ang posisyon ng 7th Aunt sa loob ng Star Cloud sect ay tiyak na tataas ng labis at posible pa nitong malampasan ang awtoridad ng pinuno mismo. Bumuntong hininga ang dalaga, hindi lamang daw yun ang dapat ikabahala, dahil ang asawa ng kanyang tiya ay hindi rin ordinaryong tao. Si Han Jiuyin ay nasa ikatlong pwesto ng Martial God List at may bali-balitang itinatago pa nito ang tunay na lakas. At higit sa lahat siya ang itinakdang tagapagmana ng Eternal Divine Mountain na siyang susunod na mamumuno rito. Lalong nabahala si Yunyi at maingat niyang itinanong kung hindi ba't ang Eternal Divine Mountain ay pinalayas na mula sa sentro ng kapangyarihan ng Star Cloud sect 1000 taon na ang nakalipas, ibig bang sabihin nito ay sinusubukan nilang makabalik? Habang iniisip niya ito ay tila may naalala siyang mas nakatatakot at lalong namutla ang kanyang mukha. Ngunit nanatiling kalmado ang dalaga at mahinahong sinabi na hindi pa naman nangyayari ang lahat ng ito kaya hindi dapat mabahala si Yunyi. Ang hindi lang daw niya maintindihan ay kung bakit itinulak ng kanyang tiya si Ming sa kanya at kung ano ang loika nito. Umiling si Yunyi at sinabing hindi rin niya ito maunawaan, tila ba siguradong sigurado ang 7th Aunt sa magiging resulta. At hindi ba nito alam kung gaano kataas ang pangarap ng kanyang master pagdating sa pag-ibig? Mahinahong sumagot ang dalaga na hindi naman daw ganoon kataas ang kanyang pangarap, ang nais lang daw niya ay makahanap ng lalaking tunay na nararapat para sa kanya. At kung ipinakilala ng kanyang tiya si Ming marahil ay mayroon itong nakita na espesyal dito kaya ano kaya ito? Sinubukan ni Yunyi na himukin ng kanyang master na huwag nang makipagkita pa kay Ming, maging sino pa ito. Mas mabuti pang bumalik na lamang sila agad sa Star Cloud sect upang maghanda para sa marriage alliance. Ngunit biglang nanlamig ang tinig ng dalaga at mariin niyang tinanong kung kailan pa natutong diktahan ni Yunyi ang kanyang mga dapat gawin. Agad na natakot si Yunyi at mabilis na yumuko at nagpaliwanag na ang nais lamang niya ay ang pinakamabuti para sa kanyang master, sa kanyang palagay ang may kasal sa isang tunay na Diyos ang pinakamahusay na kapalaran at sinong ordinaryong lalaki ang makakapantay sa isang Diyos. Mariing iginiit ng dalaga na siya lamang ang may karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili at walang ibang maaaring makialam kahit na ito pa ay ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang lingkod. Wala nang nagawa si Yunyi kundi ang sumang-ayon at nangakong hindi na siya kailanman mangangahas na magbigay ng ganitong opinyon. Bahagyang lamambat ang tinig ng dalaga at sinabi niyang bukas ay pupuntahan niya si Ming at hindi niya kailangang sumama si Yunyi. Alam ni Yunyi ang matigas na personalidad ng kanyang master kaya hindi na siya nang ahas na tumutol at nanatili na lamang tahimik. Pagkaalis ni Guo Taidao ay nanatili si Ming sa kanyang silid na puno ng masamang pakiramdam, ang lahat ng nangyari sa araw na ito ay talagang hindi kapani-paniwala at wala sa matinong pag-iisip, dahil ang mismong ina ni Han Shan ay nagplano ng lahat para lamang maprotektahan ang reputasyon ng kanyang anak. At pinipilit siya nitong maging manugang para lamang hindi hamunin ng kanyang anak ang isang taong maaaring matalo nito. Napailing si Ming at nainsulto sa ideya, tila ba itinuring siya nitong isang piraso ng malambot na putik na maaaring hubugin ayon sa kanilang kagustuhan, at ang kanyang mga mata ay nanlamig na may nag-uumapaw na malamig na determinasyon. Biglang lumitaw ang space-time child sa kanyang tabi at nagkomento na ang pagiging manugang ay hindi naman masamang bagay. Ayon dito napakalaki ng impluwensya ng Star Cloud sect at nung naghahanap ito ng unintentional purgatory ay nakita nito kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng sekta na kontrolado ang maraming sibilisasyon ng tao. Ngunit sinabi ni Ming na may mali sa sitwasyon ang mga magagandang bagay ay hindi kailanman bumabagsak mula sa langit ng walang dahilan, at ang pangyayaring ito ay hindi normal kaya kailangan niyang maging maingat. Nagkibit balikat na lamang ang space-time child at hindi na nagkomento pa. Ang mga naunang pangyayari ay nagdulot kay Ming ng pagkabigo at pagkabalisa, kaya kinuha niya ang isang tasa ng tsaa at lumabas patungo sa hardin sa likuran upang tahimik na makapag-isip. Ang hardin ay may magandang tanawin at ang sariwang hangin ay nakapagpapakalma ng kalooban. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapagpahinga ay may narinig siyang malakas na boses mula sa labas ng pader. Isang mayabang na lingkod ang sumisigaw sa isang maruming pulubi, isang babaeng mukhang napabayaan at puno ng sugat at pilit itong pinaalis at sinasabihan na hindi ito lugar para sa mga hampas lupa.
Narinig ni Ming ang mahinang pagmamakaawa ng babae na nanghihina na raw at hindi na makalakad dahil sa gutom, nagmamakaawa itong makapagpahinga lamang sandali, ngunit lalo lamang nagalit ang lingkod at binyantaan itong sasaktan kung hindi agad aalis. Bagaman hindi itinuturing ni Ming ang sarili bilang isang mabait na tao, hindi niya kayang tiisin ang ganitong uri ng pang-aapi kaya malakas niyang iniutos na papasukin ang babae. Ang lingkod sa labas ay hindi alam kung sino ang nag-utos ngunit alam niyang ang nakatira sa hardin ay mga makapangyarihang tao sa Seven Kills Hall, kaya agad siyang sumunod at dinala ang babae patungo sa loob. Nakaupo si Ming sa pavilion nang marinig niya ang papalapit na mga footstep, 2 attendant ang pumasok. Bawat isa ay nakabantay sa gilid ng isang batang babae na may marumi at sira-sira na damit at ang mukha nito ay puno ng mapupulang sugat na tila nakakahawa. Nanginginig ang babae at nakayuko hindi magawang tumingin sa paligid, at ang 2 attendant ay halatang nandidiri at pilit na lumalayo na tila ba ayaw nilang makalanghap ng parehong hangin. Pinaalis ni Ming ang mga attendant at agad namang umalis ang mga ito. Ang mga orihinal na lingkod na sumigaw sa babae ay walang pahintulot na pumasok sa hardin kaya iniwan na lamang nila ang babae sa pangangalaga ng mga attendant. Lumapit si Ming sa babae at marahang itinaas ang kanyang mukha. Tiningnan ang mga sugat nito at mahinahong sinabing huwag itong matakot na rinig daw niya ang sinapit nito at gusto niyang tumulong. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang spirit fruits, mga mamahaling prutas na kahit mayayaman ay nahihirapang bilhin ngunit para kay Ming ay karaniwan na lamang ang mga ito at itinuturing lamang na merienda. Napatulala ang babae nang makita ang mga prutas at sa unang pagkakataon ay nag-angat siya ng tingin at mahinang nagtanong kung para sa kanya ba ang mga ito. Magiliw na tumango si Ming at ipinaalala ritong sinabi ng babae na nanghihina ito sa gutom kaya dapat muna itong kumain at hinikayat niya itong kumuha ng kahit ano. Kinuha ng babae ang isang prutas at marahang sinipsip ang katas, isang matamis at nakakapreskong likido ang damaloy sa kanyang lalamunan at para siyang hinehele ng napakasarap na sensasyon, at bago pa niya namalayan ay naubos na niya ang isang prutas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula siyang makaramdam ng pangingiliti sa kanyang mukha. Ang mga sugat ay unti-unting lumiit, natuyo at tuluyang natanggal, at sa ilalim ng mga sugat ay lumitaw ang maputi at malambot na balat. Hindi makapaniwala ang babae at kinapa ang kanyang mukha. Isang suso ng tuyong balat ang natanggal at ang dating kasuklam-suklam na hitsura ay napalitan ng isang napakagandang mukha. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at napahipo sa kanyang mukha at sinabing napakaganda ng kanyang pakiramdam. Kumuha si Ming ng salamin at inilagay ito sa harap ng babae, nakangiti niyang ipinaliwanag na ang prutas na kinain nito ay may kakayahang maglinis ng katawan at mag-alis ng mga lason, ang mga sugat sa mukha ay hindi seryosong sakit at madali lamang itong nagamot. Labis ang pasasalamat ng babae kay Ming ngunit ngumiti lamang si Ming at sinabing tinatanggap niya ang pasasalamat nito. Pagkatapos ay kumuha siya ng tali na may humigit kumulang 300 Marshall Saint coins at ibinigay yun sa babae. Ipinaliwanag na hindi ito malaking halaga para hindi pag-interesa ng masasamang tao, ngunit sapat na ito para sa pagkain at pangangailangan nito sa mahabang panahon. Pinayuhan niya itong matutong tumayo sa sariling paa at huwag nang mamalimos at mag-ayos ito at humanap ng mabuting lalaking pakakasalan. Ngunit sa halip na kunin ang pera ay biglang yumuko ang babae at tahimik na humikbi kaya nagtaka si Ming at tinanong kung bakit ito umiiyak. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi ay ipinaliwanag ng babae na sa buong buhay niya ay puro pang-aalipusta at pandidiri ang natanggap niya mula sa mga tao at si Ming ang unang taong tumulong sa kanya nang hindi nandidiri at ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan at pasasalamat. Ngumiti si Ming at sinabi niyang ang mga tao ay kadalasang tumitingin lamang sa panlabas na anyo at kahit na ang isang bagay ay maganda sa labas ngunit bulok sa loob ay itinuturing pa ring mabuti. Ngunit kung ang isang bagay ay pangit sa labas ngunit mayaman sa loob karamihan ay hindi man lamang ito titingnan. Biglang sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Lian at dahil binigyan siya ni Ming ng pagkain at pinagaling ang kanyang mukha, nais niyang maglingkod kay Ming habang buhay bilang kabayaran sa kanyang kabutihan. Nag-isip sandali si Ming at pumayag sinabi niyang maaari itong manatili kung yun ang nais nito. Ngunit huwag na nitong isipin pa ang tungkol sa pagkakautang dahil marami namang babaeng lingkod sa hardin at sapat ang pamumuhay dito para sa isang tulad niya. Tinawag ni Ming ang isang babaeng lingkod at inutusang tulungan si Lian na magbihis at pumili ng matutuluyang silid. Pagkaraan ng isang oras muling lumitaw si Lian sa harap ni Ming na nakasuot ng bagong damit,
At halos hindi makapaniwala si Ming sa kanyang nakita dahil ang kagandahan ni Lian ay hindi pa huhuli kahit kina Yan Ruyo at Yu Xianxian. Ngunit may kakaibang kagandahan si Lian na isang uri ng marangal na kinang na hindi agad napapansin. Magalang na yumuko si Lian at nahihiyang binati si Ming at pinuri ni Ming ang kanyang bagong hitsura at sinabing mas lalo itong gumanda. Nagpasalamat si Lian at pagkatapos ay lumapit sa tabi ni Ming upang punuin muli ang kanyang tasa ng tsaa. Napansin ni Ming ang natural na biyaya ng bawat kilos ni Lian at hindi niya napigil ang sabihin na sa gandang taglay nito ay madali siyang makakahanap ng mayamang asawa at hindi na kailangang manilbihan pa. Ngunit matatag na sumagot si Lian na ang nais niya ay maglingkod kay Ming sa buong buhay niya at wala siyang interes na magpakasal sa mayamang pamilya. Ngumiti na lamang si Ming at hindi na yun pinansin pa, sinabing maiwan muna ito upang makapagpahinga at mag-ikot-ikot sa hardin para makilala ang iba pang mga lingkod. Pagkaalis ni Lian ay biglang lumitaw ang space-time child sa likuran ni Ming at nagulat si Ming at nagreklamo siya na sana ay magbigay muna ito ng babala bago lumitaw ng biglaan dahil nakakagulat iyon. Ngunit seryoso ang mukha ng space-time child at sinabi nitong may kakaiba sa babaeng yun. Nagkibit balikat si Ming at sinabing isa lamang itong magandang babae, ano naman ang kakaiba rito? Ipinaliwanag ng space-time child na hindi niya matukoy kung ano ngunit pakiramdam niya ay hindi ito buhay na tao. Napailing si Ming, hindi siya makapaniwala paano ito magiging hindi buhay. Dahil wala naman siyang naramdamang kakaiba. Pinagsabihan niya ang space-time child na huwag nang pansinin ang mga walang kabuluhang bagay at sa halip ay tinanong kung napuntahan na nito ang Yellow Springs Pool at kung mayroon ng natuklasan. Sumagot ang space-time child na wala pa itong nakikitang espesyal doon. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip ay sinabi ni Ming na nais niyang maunang pumunta sa Netherworld, sa ganitong paraan ay makakapaghanda sila ng mas maaga at maaaring mailigtas pa niya ang kanyang master. Ngunit mariing tumutol ang space-time child dahil napakadelikado raw nito at kahit ang mga high god ay hindi maglalakas loob na pumasok sa Netherworld, lalo na sa mga life forbidden zone. Ikinatwiran ni Ming na sa kanyang palagay ang mga tulad niyang hindi pa gaanong mataas ang antas ay may kalamangan sa Netherworld. Biglang may naalala ang space-time child, tama nga raw si Ming dahil ang Netherworld ay may natatanging batas na hindi kayang labanan kahit ng mga high god. Kapag pumasok ang sinumang nabubuhay na nilalang sa Netherworld, ang tanging mananatili lamang ay ang lakas ng kanilang pisikal na katawan at lahat ng iba pang kapangyarihan ay pansamantalang mawawala ng bisa. Nagliwanag ang mga mata ni Ming, ito mismo ang kanyang inaasahan at kung gayon nga ay mas lalo siyang dapat pumunta. Ngunit nagbabala ang space-time child na kung pisikal na lakas na lamang ang mananatili ay mas magiging mapanganib ang sitwasyon at sa Netherworld ay hindi nito kayang buksan ang espasyo para makatakas sila ng mabilis. Hindi nag-alala si Ming at sinabing may sarili naman siyang mga paa at kaya niyang maglakad. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-iisip ay tila pumayag na rin ang space-time child, kinilala nito na dahil sa kanyang 9 revolutions golden body ay may sapat na lakas ang kanyang pisikal na katawan at maaari na itong sumugal. Naging mausisa si Ming at tinanong kung ang nasa ikalawang antas ng martial god ay gaano kalakas kung pisikal na lakas lamang ang pag-uusapan. Diretsahang sinabi ng space-time child na talagang nakakatakot ang lakas ng kanilang katawan. Ang pisikal na katawan ng isang master sa longevity realm ay tinatawag na longevity body. Hindi lamang ito may walang hanggang lakas kundi halos hindi rin ito masisira at kahit na ang 9 revolutions golden body ni Ming ay hindi ito kayang pantayan. Ngunit ipinunto ni Ming na ang kanyang invincible body ay isang pisikal na banal na kakayahan at sa oras ng matinding panganib ay maaari itong maging sapat na proteksyon kahit sa maikling panahon lamang. Pumayag na ang space-time child kung desidido na si Ming ay dapat na silang maghanda at umalis kaagad patungo sa Netherworld. Ngunit ngumiti si Ming at sinabing bago sila umalis ay nais niyang maghanda ng ilang kawili-wiling bagay. Nagtaka ang space-time child at tinanong kung ano ang tinutukoy ni Ming. Ipinaliwanag ni Ming na dahil pisikal na lakas lamang ang mananatili sa Netherworld ay makabubuting bumili siya ng mga sandatang pisikal ang gamit at dagdag pa rito kailangan din niyang ibenta ang kanyang mga pwesto sa Sword Realm at pagsasabayin na lamang niya ang dalawang bagay na ito. Nang tanungin ng space-time child kung saan nila ito gagawin ay sumagot si Ming na pupunta sila sa War World dahil mayroon daw siyang kaibigan doon na makakatulong sa kanya. Walang pag-aatubiling ikinaway ng space-time child ang kamay nito at agad na binalot si Ming sa isang time-space channel. Pagkaraan ng 10 paghinga ay biglang nagbago ang kanilang kapaligiran,
Natagpuan ni Ming ang sarili sa isang mataong kalye at ang mga tao ay patuloy sa kanilang paglalakad at walang sino man ang nagtaka kung paano siya biglang lumitaw doon dahil para sa kanila ito ay isang ordinaryong araw lamang. Tinanong ni Ming kung ito na nga ba ang War World. Kinumpirma ito ng Spacetime Child at ipinaliwanag na sila ay nasa Taegu City, ang pinakamaunlad na lungsod ng kabihasnan ng War World. Kung may mataas na posisyon ang kaibigan ni Ming ay malamang na dito ito nakatira. Naalala ni Ming ang paraan ng komunikasyon na iniwan niya noon kaya kumuha siya ng isang message talisman at pinakilos ito. Kasabay nito sa loob ng malaking kastilyo ng pamilya Gan sa Taegu City, si Gan GMA ay tahimik na nakaupo at walang ganang nakatingin sa isang jade pendant na may disenyo ng dragon. Biglang uminit ang kanyang baywang, ang kanyang message talisman ay kumikislap at nagulat siya, nag-isip kung sino ang maaaring kumontak sa kanya sa oras na ito. Kinuha niya ang message talisman at marahang pinakinggan, ang boses ni Ming ang narinig niya, si Yeming na tumatawag sa kanyang pangalan. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Gan GMA at halos hindi siya makapaniwala, tuwang-tuwa siyang sumigaw at tinawag si Ming na kuya at tinanong kung nasa Warworld na ba talaga ito. Ang message talisman ay gagana lamang kung pareho silang nasa iisang malaking mundo. Masayang kinumpirma ito ni Ming at sinabing kakadating lang niya at may kailangan siyang tulong. Agad na pumayag si Gan GMA, wala naman daw siyang ginagawa at naiinip lamang sa bahay at nagkasundo silang magkita sa isang lugar, isang mamahaling bahay panuluyan sa loob ng Taegu City. Dahil mas malapit si Ming sa itinakdang lugar ay nauna na siyang dumating at nag-book ng isang marangyang pribadong bulwagan para doon maghintay. Ngunit lumipas ang kalahating oras, pagkatapos ay isang oras at hindi pa rin dumarating si Gan GMA. Nagsimulang mabahala si Ming bakit hindi pa ito dumarating. Ngunit wala na siyang magawa dahil ang tanging message talisman na mayroon siya ay nagamit na. Lumipas pa ang isa pang kalahating oras at naunawaan ni Ming na tiyak na may nangyari kay Gan GMA, bagaman hindi pa sila gaanong magkakilala ng matagal. Alam niyang simpleng tao lamang ito at kung ayaw talaga nitong makipagkita ay dapat sana ay sinabi na nito sa message talisman, hindi yung nagtakda pa ng lugar. Kaya inutusan ni Ming ang Spacetime Child na tingnan kung ano ang nangyari at agad namang sumunod ang Spacetime Child at naglaho sa isang kisap. Samantala sa pamilya Gan, hindi makaalis si Gan GMA, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng gintong lubad at hindi siya makagalaw. Siya ay nasa loob ng isang maringal na bulwagan na puno ng ginto at mamahaling decoration at sa hilagang bahagi ng bulwagan sa isang gintong trono nakaupo ang isang lalaking may gintong damit na ang mukha ay tila malabo at gawa sa ulap. Galit na tiningnan ni Gan GMA ang lalaki at nagreklamo bakit siya ginagawang ganito ng kanyang ama, gayong wala naman siyang ginagawang masama. Ang lalaking may gintong damit ay ang pinuno ng pamilya Gan, si Gan Taiyan. Mariin niyang sinabi na nagiging masyado ng mapusok si Gan GMA, maging ang batang pinuno ng pamilya Feng ay kanyang sinaktan at alam ba raw nito kung gaano kalaki ang ibinayad niya para lamang mapatahimik ang gulo. Nagpumiglas si Gan GMA at ipinaliwanag na si Feng Zonto naman ang naunang magsalita ng masama at gusto raw siya nitong gawing pangalawang asawa. Bilang isang tunay na anak ng pamilya Gan, hindi siya papayag sa isang walang kwentang tulad nito. Ngunit lalong nagalit si Gan Taiyan at sinabing saan daw ba nagkulang si Feng Zonto. Ang talento nito ay hindi mas mababa kay Gan GMA, magkasing edad lamang sila at pareho silang mula sa tatlong pinakamalaking pamilya. Biglang natakot si Gan GMA nang maunawaan ang direksyon ng usapan at kinakabahan niyang tinanong kung talaga bang gusto ng kanyang ama na ipakasal siya kay Feng Zonto. Bahagyang lamambat ang tinig ni Gan Taiyan at ipinaliwanag na sa buong buhay niya ay sinunod niya ang lahat ng gusto ni Gan GMA, mas paborito niya ito kaysa sa kanyang mga anak na lalaki. Ngunit bilang anak ng pamilya Gan ay may tungkulin ito. Ang tatlong malalaking pamilya ay patuloy na naging makapangyarihan dahil sa kooperasyon at ang pangunahing paraan ng kooperasyon ay ang pag-aasawa. Ang kanyang unang asawa ay mula sa pamilya Feng at kung hindi ito tumulong ay hindi siya magiging pinuno, at maging ang kasalukuyang asawa ng pinuno ng pamilya Feng ay mula sa pamilya Gan. Ngunit matigas na iginiit ni Gan GMA na hinding-hindi siya papayag na pakasal kay Feng Zonto. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya, dati ay siya ang pinakamamahal na anak na nakukuha ang lahat ng gusto at ngayon ay bigla na lamang siyang ipinagbibili sa isang lalaking hindi niya gusto. Mariing sinabi ni Gan Taiyan na wala itong magagawa pagdating ng kanyang ika-25 kaarawan ay kailangan niyang magpakasal dahil bilang anak ng pamilya Gan ay dapat niyang unahin ang interes ng pamilya. Biglang kumalma si Gan GMA at sa halip na magalit ay tinanong niya kung ito ba ay sariling desisyon ng kanyang ama.
Sumagot si Gan Taiyan na ito ay suhestyon ng kanyang unang asawa ngunit sumasang-ayon siya rito kung magpapakasal si Gan Jiamei kay Feng Zonto, walang dahilan ng pamilya Feng para hindi suportahan ang biyenan nito at ito ay magpapatatag ng kanyang posisyon bilang pinuno. Sa sandaling yun ay naalala ni Gan Jiamei ang babala sa kanya ni Ming noon bakit nga ba siya ipinadala ng kanyang madraste sa mapanganib na lugar ng pagsubok. At ngayon ay ipinagpipilitan naman itong ipakasal siya sa pamilya Feng. Napagtanto niyang tama si Ming noon, matagal na niya itong binalaan ngunit hindi niya pinansin at ngayon ay malinaw na sa kanya na ang kanyang madrasta ay talagang may masamang balak laban sa kanya. Ngunit ano ang kanyang gagawin? Sa kabila ng kanyang pagkataranta ay biglang may naisip si Gan Jiamei at sa halip na magalit ay kumalma siya at sinabing tama ang kanyang ama, inamin niyang naging masyado siyang isip bata. Laking tuwa ni Gan Taiyan, alam niyang mahal niya ang kanyang anak ngunit kailangan niyang gawin ito para sa pamilya at sa kanyang palagay ay walang ibang mas nararapat para sa kanyang anak kundi si Feng Zonto kaya masaya niyang sinabi na tila nag-mature na ang kanyang anak. Ngunit mayroon palang ibang plano si Gan Jiamei. Sinabi niya sa kanyang ama na ilang taon pa bago ang kasal kaya gusto niyang maging produktibo, ayaw niyang manatili lamang sa bahay dahil sa hinaharap ay kailangan niyang pamahalaan ang malaking sambahayan ng pamilya Feng kaya kailangan niyang magkaroon ng karanasan. Pumuri si Gan Taiyan, ito raw ang dapat na pag-iisip ng kanyang anak at kung magkakaroon ng pagkakataon si Feng Zonto na maging susunod na pinuno ng pamilya Feng ay kailangan talagang may kakayahan si Gan Jiamei. Sinabi ni Gan Jiamei na gusto niyang maging isang heaven-level agent, nais niyang mag-develop ng isang makapangyarihang tao para sa pamilya Gan at sa hinaharap ay makikinabang maging ang kanyang ama at maging siya. Ngunit nagulat si Gan Taiyan sa kahilingang ito, ang pamilya Gan ay may 3 antas ng ahente. Heaven, Earth at Human at ang bawat antas ay may 5 sub-levels. Ang Heaven-level agent ang may pinakamataas na kapangyarihan at access sa napakalaking resources at sa loob ng 1,000 taon ay wala nang nagtangkang maging Heaven-level agent. Nagbabala siya na ang pagiging Heaven-level agent ay hindi laro kung walang magagawang resulta si Gan Jiamei ay paparusahan ito ng pamilya. Ngunit may kumpiyansa si Gan Jiamei at sinabing sa lugar ng pagsubok ay nakilala niya ang isang pambihirang henyo at kung hindi ito tumulong sa kanya ay patay na siya ngayon. Naalala ito ni Gan Taiyan at nagtanong kung siya nga raw ba yung binatang nagsanay sa isang 9 na antas na mahalagang lugar. Mabilis na tumango si Gan Jiamei, siya mismo ang nais niyang i-develop. Dahan-daang tumango si Gan Taiyan. Kung nagawang makapasok ng taong yun sa 9 na antas ay talagang may pambihira itong talento, hindi bababa sa antas ng Immortal Academy ang kanyang potensyal at maaari na itong pag-ukulan ng pansin. Masayang sinabi ni Gan Jiamei na alam niyang papayag ang kanyang ama. Ngunit naging seryoso si Gan Taiyan at tinanong kung alam ba talaga ni Gan Jiamei ang ibig sabihin ng pagiging heaven-level agent. Nakangiting sumagot si Gan Jiamei na alam niya ang pamilya nila ay may daan-daang ahente. Itinama siya ng kanyang ama, karamihan sa mga yon ay human level lamang, 35 lamang ang earth level at wala ni isang heaven level. Ang isang heaven level agent ay may karapatang gumamit ng 10% ng net income ng pamilya para i-develop ang kanyang puwersa. Napatulala si Gan Jiamei ang kita ng pamilya Gan pagkatapos ibawas ang gastos sa mga warship ay humigit kumulang 12 bilyong eternal coins at ang 10% nito ay 1.2 bilyong eternal coins, katumbas ng mahigit 1,000 trilyong longevity coins. Ngunit agad na nilinaw ni Gan Taiyan na hindi agad ito ang makukuha ni Gan Jiamei. Sa ngayon ay bibigyan lamang siya ng 1 trilyong longevity coins bawat taon at kung makakapagpakita siya ng magandang resulta bago siya ikasal ay itataas niya ito sa 10 trilyon. Nang hinayang si Gan Jiamei, napakaliit daw ng 1 trilyon kumpara sa 1,000 trilyon. Pinagsabihan siya ni Gan Taiyan na huwag bastos, ang 1,000 trilyon ay ang pinakamataas na limitasyon at handa lamang magbigay ang pamilya ng ganoon kalaki kung makakita sila ng tunay na potensyal at pag-asa. Ngunit iginiit ni Gan Jiamei na malaki ang tiwala niya kay Ming at talagang napakaliit ng 1 trilyon. Matatag na sinabi ni Gan Taiyan na hindi na ito maaaring dagdagan, ang pera ng pamilya ay hindi pinupulot lamang kung saan. Tinanong ni Gan Jiamei kung ano ang magiging batayan ng tagumpay. Ipinaliwanag ni Gan Taiyan na dahil sinasabi nitong napakagaling ng taong ito ay bibigyan niya ito ng mga kondisyon. Kung makapapasok ito sa Undying Academy ng Legendary Academy ay itataas niya ang pondo sa 2 trilyon. Kung makapapasok ito sa Supreme Academy ay magiging 10 trilyon,
At kung magawa nitong kontrolin ang isang buong malaking mundo ay 100 trilyon ang ibibigay niya. Nang tanungin ni Gan GMA kung ano ang ibig sabihin ng tunay na potensyal at pag-asa ay mas pinalalim pa ni Gan Taiyan ang paliwanag, ang tunay na potensyal ay ang kakayahang hubugin ang isang buong sibilisasyon. Ang taong napili ni Gan GMA ay mula sa kabihasnan ng martial arts at sa kasalukuyan ay nasa antas pa lamang ito ng longevity realm at hindi pa perpekto. Kung magagawa nitong tahakin ang isang perpektong landas sa martial arts na magtutulak sa buong sibilisasyon ng martial arts na umunlad ay saka lamang nila masasabing tama ang kanilang desisyon. Mahigpit na kinuyam ni Gan GMA ang kanyang kamao at buo ang loob niyang sinabi sa kanyang ama na magtatagumpay siya. Bagaman may pag-aalinlangan ay pumayag na rin si Gan Taiyan kahit mabigo ay hindi naman daw malaki ang mawawala at madali lamang itong mabawi sa negosyo. Nagpahayag ng pagkadismaya si Gan GMA at sinabing huwag siyang maliitin ng kanyang ama, pagkatapos ay agad siyang umalis ng bahay na puno ng kagalakan. Bumalik ang Spacetime Child sa bahay panuluyan at agad na sinabi kay Ming na malapit na itong yumaman. Nagulat si Ming at tinanong kung anong ibig sabihin nito. Ikinwento ng Spacetime Child ang lahat ng narinig sa pamilya Gan. Si Gan GMA ay naging heaven-level agent at si Ming ang kanyang napiling i-develop at bawat taon ay makakatanggap siya ng libong-bilyong longevity coins. Hindi makapaniwala si Ming sa napakalaking halaga nito ngunit may naalala siyang problema hindi ba't mayroon na siyang isang ahente na si Ma Xianqiao? Hindi ito mula sa pamilya Gan kaya hindi kaya ito magdulot ng gulo?